Pila na katulog sa special needs ikaw. So sa pagkamata ikaw po. Sa pagkamata. No? Ani ang kuwan, no? Ani ang aron masabtan ninyo ay labi pa sa ikaw kay amahan ka. Sa diha nga nanganib ang kinabuhi sa atong Ginoong Hesus kay patyon ni Herodes. Ang Dios nagpadala og anghel asa dito kay Joseph. San Jose. Ipahibalo si San Jose nga likay mo kay ang bata patyon. Yan. Nganong ingon ana man tungod kay ang amahan mao siya ang leader sa pamilya. Ang amahan mao ang protector sa pamilya. Mao gina ang instruktora. So ang pamilya na naa dinhi preparation ni siya sa laing kinabuhi. Nga kung mahimo dili magbulag bisan sa laing kinabuhi. Ha? Kasi may tabo kung usa lang kagabi sakop sa inyong pamilya, di makauli nga mo kabalo. Di mo katulog. Unsa pagka kung iniabot sa laing kinabuhi, dunay mabulag, dunay sa impyerno, dunay sa langit. Muna nga preparation ni pananglitan, kundi man ta motuo nga dunay langit, dunay impyerno, kundi ta motuo ana nga dunay langit, dunay impyerno, usa ra gyud nato maiskapo. Yang matag usa nato mamatay. Oh. Ini kamatay nato Hebreo 9:27 matubang kita sa hukom sa Ginoo. No, human sa kamatayon tapos niini hukom. Doon to sa pagtulunan sa Seventh-day Adventist kung di ba ang sa Seventh-day Adventist ang lawas mong kalag, ang kalag mong lawas kung mamatay nara sulunganan. Ya? Mo ang pagtulunan. So mo nang wala nay ampu-ampuan pang mga kalag kay magpaabot sa pagbalik sa Ginoo at sa banaw. Oh, muna ang gitawag general judgment sa simbahang Katoliko. Pero before ang general judgment, ano sa man mahitabo ang general judgment? Muna ang pagbalik sa Ginoo. Pagbalik ang Ginoo, hukman tanan, mga buhi ang mga kuan. Ang atong kalag ibalik sa atong lawas. Kaya ang tao, dili man siya tao kung kalag lang. Kalag ug lawas man siya, no? Pero so wala pa moabot ang general judgment katong pagbalik sa atong Ginoo. Sa Hebreo 9:27, human sa kamatayon tapos ani hukom. Sa ato pa, dunay hukom human sa kamatayon. Dili tinuod ang giingon nila nga kananaang ang kalag mo rang lawas, ang lawas mong kalag kung mamatay, ang lawas patay pong kalag naman. Iyon ang ginuon sa Mateo 10:28. Unsay ang giingon? Ayaw mo kahadlok sa magpatay sa inyong lawas, pero dili makapatay sa inyong kalag. Kahadlokin ninyo ang mapatay sa lawas o kalag. Sa ato pa, tinuod ang giingon sa itong Ginoo di ay na dunay bahin sa tao nga dili mamatay. Mamatay man ang lawas, pero dunay di mamatay. So ang gingon, 10:28, ayaw mo kahadlok sa mapatay sa lawas, pero dili makapatay sa kalag. Ang una-una sa uban nga inikamatay sa tao, nara sa eslubnganan. Pero tanawa ang Lucas Kapitulo 16. Ano siya mabasa diha? Namatay si Lazaro. Namatay ang dato. Si Lazaro, tuwa sa kiliran ni Abraham, ug ang dato. Kung ang lawas maura, ang kalag, ug ang kalag mo rang lawas, kinsa man tong nag-antos kalayo? Kinsa man putong Lazaro nga tuwa sa kiliran ni Abraham? Unya nag-istorya pa sila, amahang Abraham naghangyo kun nimo, nga itusnob nimo, ipatusnob ang kamot ni Lazaro sa tubig. Kaya ako nag-antos sa tumang kauhaw din eh. Oh. So gilubong ang lawas, pero doon ay nakigsulti. Muna ang kalag. Oh. Ang Iglesia ni Cristo ug ang kininiang Seventh-day Adventist, lahi ang pagtulunan. Ini kamatay sa tao, paabot sa final judgment, banahon ng tanan. No, banahon ng tanan. Tinuod banahon ng tanan. Final judgment pagbalik sa atong Ginoo. Buot pasabot, kadtong tuwa sa impyerno, nga naa sa impyerno, mo na ang mga kalag. Ang naa sa langit, mao ang mga kalag. Ang purgatorio ng mga kalag. Pag abot sa atong Ginoo, ibalik lawas ug kalag. Sa ato pa, lawas ug kalag na ang malangit, lawas ug kalag na ang impyerno. Ug mo na pinaka delikado. Kay once nga mabalik na ang imong kalag sa imong lawas, mas grabe na ang kasakit sa impyerno. O magdoble na ang kasakit sa impyerno. So muna ang general judgment lahi sa pagtulunan sa Seventh-day Adventist. Muna ang dili ni handumon, ang mga kalag nga nangamatay. Ang Katoliko gandom na naa. Ano naman? Kinaaman sa Katoliko ang purgatorio. So ang purgatorio, katong gi-explain nato kaganiha nga kung may requirements aron mosulod ta sa langit. Pinadayag 21:27. Walay makasulod sa langit bisan andunay gamay kudlit sa sala.
Na imagine na bisag gamay kudlit sa sala di makasulod sa langit. Unya, human sa kamatayon, doon na may di mamatay sa tao mong kalag. Asa man na padulong? Hebreo 9:27, human sa kamatayon, tapos ni ini hukom. So, atubang day hukom. Oh. No. Dili man tanang makasulod sa langit, bisan nandun ay kudlit sa sala. Kung langit lang ug impyerno, wala nang gitawag purgatorio, di barbecue tanan. Ha? Pero ang sigingon sa itong Ginoo, Marcos 9:49, timanin ninyo kini, ang tagsa-tagsa katao, linisan pinaagi sa kalayo. Doon ay kalayo nga mulinis. Dili na impyerno, kaya ang impyerno dili pa na may makalinis. Marcos 9:49, mao na naa ang gitawag og purgatorio nga mulinis. So, makatabang ba ang atong pag-ampo para sa mga kalag na naa sa purgatorio? Sa ikaduhang Makabyo, Kapitulo 12, versikulo 41-45, ang sigingon, busa balaan o bakaluwas ang pag-ampo o paghalad alang sa mga kalag, aron mapasaylo sila sa ilang mga sala, sila nga nangamatay na. Naa din na sa Biblia. Pero ang gibuhat sa mga protestante, ano na? Ang gibuhat sa mga protestante, paggawa sa King James Version 1611, naa pa na silang Bible. Pag abot na sa 1827 sa British Foreign Bible Society, gitangtang na. Oh, gitangtang na kay against sa doktrina nila. So duha ka matang ang King James Version. King James Version 1611 hangtod karon naa pa nang mabasa na busa balaan o makaluwas ang pag-ampo alang sa mga kalag. Pero ang King James Version 1827 sa British Foreign Bible Society, kulang na. 66 books na instead of 72 books. So kulang na. Oh, ikulangan nila. Wala na ang gibasihan sa kadaghanan karon. Kulang na ang ilang libro. 66. 66 na kalibro ang ilang Biblia. Ayaw kalimot nga ang numero 6, numero na sa demonyo. Ha? O ang tanan ng mga relihiyon nga misulbong karon kadalasan nagagika na sa simbahang Katoliko. Kaya ang unang amahan sa protestante si Martin Luther. Si Martin Luther, usa ka Agustinian monk. Siya ang pinakaunang protestante nga nagtukod og Lutheran Church. Unya nagsunod-sunod na dayon. Unsa giingon sa Biblia sa unang Juan 2:18. Ni ana karon ang mga antikristo. Sila gikan ra nato, pero sila mamulag nato aron maila na sila dili kauban nato. Okay, sa day kuno ang antikristo, gikan ra nato, mamulag nato aron maila na sila dili kauban nato. So, muna ang babala sa Biblia. Okay. Unsay tumong sa antikristo? Of course nga malabay ta sa impyerno. Ya? Muna tumong sa antikristo. Alam, sa Bible sa libro ni Ellen Goldwhite. Ellen Goldwhite. Amot ko na ba mo ani? The Last Day Events ni Ellen Goldwhite, ang founder sa Seventh-day Adventist. Amot ko na ba mo aning niya? Ngano man, makakurat. Ngano makakurat? Tanawan ko din niyan. Giingon diri sa iyang pahina, Last Day Events. O sa giingon diri ni Ellen Goldwhite. Sabi niya, ingon siya. Matod pa niya, and thou, Capernaum, Seventh-day Adventist, who have the great light, which art exalted unto heaven in the point of privilege, shall be brought down to hell. Ang sabi ko, no? Og ikaw, Seventh-day Adventist, nga gihatagan og dakong kahayag. Seventh-day Adventist, Capernaum, nga gihatagan dakong kahayag, sa punto sa kahigayunan, gibayaw ngadto sa langit, sa punto sa kahigayunan. Paga ilabay ka o yudyoron ngadto sa impyerno. Kini niya, libro ni sa Seventh-day Adventist. Ang gingon niya, ikaw Seventh-day Adventist. Bisakit sa makabasaan na. Nganong gisulat mo na? Nga, ikaw Seventh-day Adventist, yudyoron ka sa impyerno. Si Ellen Goldwhite ang author na. Dila na. Kani nga libro, ang dakong away. Si Ellen Goldwhite yapon ang author na. Basaha ang giingon diri sa inyong libro, si Seventh-day Adventist kana. Gitagna kini ni Jesus sa kaliran na ang isyu paling sa tagna, mahimong labing dako magpagsuka alang kanila sa katapusan mga adlaw. Ug manggula ang daghang mga bakakong mga manalagna og manggula ang daghang mga bakakong mga manalagna og magapasalaag sa kadaghanan. Alang sa dugang nga pagpasantok gihatag sa Dios kini nga mga pulong ngadto kang Juan. Mga hinigugma, dili ninyo tuhuan ang tanan nga espiritu, apan sulayin ninyo ang mga espiritu kung iya ba kini sa Dios.
kay daghang bakakon nga mga manalagna nga manungha sa kalibutan. Hinuon lakip na si Ellen G. White. Para sulat ko na sa libro sa Seventh Day Adventist. Ha? Daghang mga bakakong manalagna nga mutumaw sa kalibutan. Unya kisa man na ang bakakong manalagna nga mutumaw sa kalibutan. Hinuon lakip na si Ellen Goldwhite. Ang pangutana nga nasulat man niya sa libro. Libro man niya, ambot kung naabang mo inyo ani. Oo, kanini nga mga libro. So dili sa pagdaot kundi na to. Nganong gisulat man eh? Nganong gisulat man sa isa ka libro nga mga bakakong manalagna nga mo tumaw hinuon lakip na niini si Ellen Goldwhite. Nganong gisulat man siya? No. Sa Seventh Day Adventist ka libro na. Oh. Now, kung tanaw na to ang sulat po ni Ellen Goldwhite din nag-ingon siya sa libro nga ang mga buhat sa mga apostoles. Iyang gipahayag diri nga ang pinadayag kapitulo 1 bersikulo 10. Pinadayag 1:10 mo ang adlong igpapahulay sa mga Kristiyano. So pinadayag 1:10 sa Biblia, pahayag Revelation chapter 1 verse 10 adlang igpapahulay. Now, ang pangutana sa Biblia, unsang adlaw ang nakasulat sa Revelation chapter 1 verse 10. Ikaw basa ko no. Revelation chapter 1 verse 10. Yung giingon ni Ellen Goldwhite nga adlong igpapahulay. Kini, sir? Kini. And I was in the spirit of the first of the week, and I heard behind me a loud voice like a trumpet. So, ang giingon sa Bible, ang adlong igpapahulay, first day of the week. Ug mo na ang Domingo. Ang Domingo, Spanish na siya. Domingo. Gikan sa Latin, Dies Dominica. Sa may English na Lord's Day. Kaya ang Sunday, gikan sa mga pagano ang salitang Sunday. Sunday, Dies Solis, the day of the sun. Muna ang pagsimba sa adlaw. Ang Saturday, muna gitawag Saturday, kaya pagsimba sa Diyos-Diyos sa mga paganong planeta nila nga si Saturn. Ang Friday, pagsimba nila sa Diyos-Diyos nga Venus. Oh, so, pero ang sa Seventh Day Adventist, Saturday, nagpabiling yung Saturday ang ilang ngalan. But sa Christian, ang Sunday, gitawag na og Domingo. Anong Domingo man, kay ang Spanish sa Spanish na nga language, nga ang English Lord's Day. Nganong Lord's Day man, ingon si Ellen Goldwhite sa libro, Buhat sa mga Apostoles, ang pinadayag, Kapitulo 1, versikulo 10, adlong igpapahulay sa mga Kristiyano. Ug unsa nang adlaw, kung ana ta sa Spanish Bible, Revelation chapter 1 verse 10, I was worshiping on the day of rest. When I heard voice behind me, day of rest. Kung ana ta sa Spanish, yo poy in el espiritu en el día del domingo, domingo na. Oh. Karon, kung makita ninyo sa mga libro uban pa sa Seventh Day Adventist, libro uban sa dakong away nga mga libro, ang sagarang gibakbakan ang simbahang Katoliko. Di gyud mo matikod nga ang Pilipinista nga pare-pareha Katoliko na naapoy mga pari na obispo na mga santos, giapil nila, wala. Ang giatake sa grupo sa Satanic Church ni Anton LaVey, ang simbahang Katoliko. Ang giatake sa mga Seventh Day Adventist o Iglesia ni Cristo, mga born again, simbahang Katoliko. Pero dili ka makadungog nga dunay nag-atake sa nagtukod sa Katoliko. Wala nila atakihan nagtukod sa Katoliko. Nganong wa man nila atakihan nagtukod sa Katoliko. Kaya kung atakihon nila nagtukod sa Katoliko, mapugo sila abli sa kasaysayan. Ug tan-awon kinsay katukod ani. Ug ang tanang history nagtugaan nga simbahang Katoliko gitukod ni Jesucristo. Panalitan bisag kinsa nga pastor. Sulayin yung pangutana. Kung ang Katoliko sa iyo, pastor, pasabot kini simbahan na tinukod tawo. Ang pangutana, kinsang tawhanan gatukod ang niya simbahang Katoliko? Kung dili si Kristo. Naakabay ikatudlo nga tao base sa history. Nga kining simbahan na gitukod lang tao. Na naman, ang Seventh Day Adventist, naman tayo itudlo, si Ellen Goldwhite, sila si James White, mga tukod, ang hata sa kininiang Church of Christ, si Alexander Cambiel, anak ta sa Iglesia ni Cristo, si Felix Manalo, anak ta sa grupo sa Born Again Church Param. So, tanang reliyon, anak ta sa Islam, na si Muhammad, 622, wala pa ang protestante natukod na ni Muhammad. Pero, kung ang Katoliko nga gitabangan og atake sa TV, sa radyo, sa uban pa, lakip na sa mga libro, kung kining simbahan na sayop, dili ni sayop sa mga membro, dili ni sayop sa mga pari o obispo, sa Santo Papa, sayop ni sa founder.
dapat unahon nilang atake ang founder. Pero nga naman, nga wala may mga atake founders Katoliko. Nganong di man ta kadungog, doon mga pastor nag-atake nila ang founder. Nganong ang ilang atake sa doktrina sa mga miyembro, tama naman sa Santo Papa nga, Santo Papa 666, mananap mapintas. Nganong wa man nila atakihan ang nagtukod. Kaya kung atakihon nila ang nagtukod, mapugo sila o pag-research aron pagtanaw, kisa magindi katukod ani. O makita nimo na ang kasaysayan ang gatukod o lilain ang atong Panginoong Jesucristo. Usa sa mga putol-putulon po nila aron ang mga Katoliko mga inosente, manang abi ninyo dili igo nga magpabunyag lang. Dapat may bawaan po ninyo ang pagtulon ng Katoliko. Ikinabuhi ang pagtuo. Di igo magpabunyag lang. No. Dapat doon natay kahibalo. Ngano man kay mga ginikanan mo'y magtutudlo sa inyong mga anak. Kung dili niyo tudloan ang inyong mga anak, may tungod sa pagtulunan sa simbahan ug dili ikinabuhi ng naa, madala na sa laing relihiyon. Kaya dagang kay mga laing relihiyon karon nga milutaw, nga Katoliko mo gitabangan. Ang taktika sa yawa, divide and then attack. Bahin-bahin na, then atakiha. So sa bunyag, igo na, dunay duha ka mga maninay-maninoy nga mo saksi. Moingon ang pare, krosan ako ang agtang sa gibunyagan, sundon kini sa inahan, amahan, maninay-maninoy. Pag krosa pare sa agtang, unsa man na, buot pa sa buot, nga gipatika na ka sa patik sa pagka-Kristiyanos. Munang ingon si San Pablo, Galacia Kapitulo 6, versikulo 17, wala na si bisan kinsa pang, di na ako makapasigarbo sa bisan unsa pa. Kay gidala ko sa akong lawas, ang patik ni Kristo. Unsa ang patik ni Kristo? Kung tanaw na to ang unang Korinto, Kapitulo 1:18, alang sa wala maluwas, ang cross binuang. Pero alang sa giluwas, ang cross gahom sa Dios. So, tanang relihiyon nga gulang sa simbahang Katoliko, allergic sa cross. So, gidala nato nga patik sa atong lawas ang tibaan ni Kristo. Munang sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo nga naman mubong pagampo nga gisampit nato ang misteryo sa Trinity nga giingon sa atong Ginoo. Giingon sa atong Ginoo sa San Mateo 28:19-20, bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Unya mao na isahin nga gipadayag nato ang timaan sa atong pagka-Kristiyanos. Sign. Muna ang cross, gitahod nato, girespeto nato. Mga ba naghalok sa cross. Dili tungod kay ang cross kahoy siya. Kundi ang simbolo niya, simbolo sa pagka-Kristiyano, simbolo sa atong kaluwasan. Ang gani pananglitan, nakakita mo flag, nganong na may mga sundalo nga mosaludar sa flag, nganong na may mga pulis nga mosaludar sa flag, nganong mag flag ceremony manghunong man ang tanan, nga kanana ang flag panapton ra man na. Tungod kay bisang pagpanapton na naa siya, simbolo siya sa atong nasod. Mao pud ang cross. Ang cross simbolo sa atong nasod ug daghang mga relihiyon nagsadikuy anak kisay katuparan. Sa unang Korinto 1:18, alang sa wala maluwas ang cross binuang, pero alang kanatong giluwas ang cross gahom sa Dios. Now, aron mahimo kang kabahin sa usa ka lawas kay gitukod sa atong Ginoo, ang iglesia, ang Katoliko. Klaro na to ha, ang Katoliko dili ta preha sa Seventh-day Adventist ug sa ubang relihiyon nga sola escritura, o sa sola escritura, Bible alone. Kinahanglan Bible ra gyud, dapat nasulat sa Bible, ang dili mabasa sa Biblia, dili tuhuan mo na ang kasagaran madungog na laing relihiyon. Pero kung mo na ang ilang argumento nga sola escritura ang dili mabasa sa Biblia, dili tuhuan, ang pangutana, asa man mabasa sa Biblia nga nag-ingon ang dili mabasa sa Biblia, dili tuhuan? Asa man mabasa sa Biblia nga nag-ingon Biblia lang? Nga naman, kung sa man ang haligi o sukaranan sa kamatuoran, unang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 15, ang balay sa Dios, ang iglesia sa Dios, haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Sa ato pa, ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran, ang iglesia. Nga naman, Efeso Kapitulo 3, versikulo 10, pinaagi sa iglesia, makita ninyo ug mahibaw-an ninyo ang misteryo sa Ginoo sa lain-laing pagi. So pinaagi sa iglesia mo nang ang gingon sa itong Ginoo, tudloi sila sa tanan ngayon ng katunan. Walang mayong Ginoo, pabasahan lang sila. Tanawa, sa ilang pagbasa sa Biblia, pila na relihiyon karon ang mitumaw. Sa sayop na interpretasyon. Nang gibasa ng Biblia, Naskibuloy, appointed son of God. Si Manalo, nahimong anghel, nagbasa ng Biblia. Si Ellen Goldwhite, propeta kuno. Pero kung tanawon sa libro, daghang mga minik nga mga propeta nga mulutaw. Ugusan na niini si Ellen Goldwhite. Naana sa libro sa Sabadista. So, resulta na sa sayop na pag-interpret sa Biblia. Muna nga, ang mahinungdanon nga maminaw gyud sa gitudlo sa simbahan mo nagigos 10:16 sa Lucas, ang namati ninyo namati nako ug ang namati nako
namati usab samahan nga nagpadala nako. Wala siya magingon. Ang nagbasag Biblia, namati nako. So ang Biblia, produkto siya sa simbahan. Nga naman, kinsa man ang gabahin gahubad sa lain-laing pinulungan, ang simbahan. Kinsa man ang gabahin og kapitulo bersikulo, sila si Cardinal Hugo de Santo Cano. O yan, kung may una na insikta, wala may mangopya. O nga naman, nga ang hubad sa simbahan katoliko, sa kapitulo bersikulo, pariha naman po silang Biblia. O yan, kung wala sila mangopya sa Biblia sa katoliko, o yan, ingon sila, kami mo'y tinuod. O na aday, nangopya nga mo'y tinuod, ang ikopyahan sa'yo. O, dili na mahimo. Nga silang nangopya, mo'y tinuod, ang ikopyahan sa'yo. Pangutan ang mga pastor, kasi gabahin sa kapitulo bersikulo, di ba magangan ng naa? No, wala na sa history. Kumingon sila, Bible lang. O sige, asas Biblia ang pulong, Bible lang. Asa man ang mabasa? Wala. So, na sila mga pagtulunan nga wala sa Biblia. Tadanglitan, ang kalendaryo karon nga gisunod. Kini, tanang reliyon. Apil na 7th Adventist sa kalendaryo gisunod. Gregorian calendar. Kisigahan ay ana, si Pope Gregory XIII. Ganun gisunod ba na nila? Kundi sila mo sunod sa simbahan katoliko. So, aron masakop ka sa tinuod nga simbahan, muna. Sa Mateo 28:19-20, bunyagi sila sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Sa dihang gibunyagan mo, i-raise tanang sala. Buot pasabot, ang pinakabalaan sa tanang balaan, mo itong bagong binunyagan. Kung ang bagong binunyagan mamatay, makahimong mortal nga sala, ditso na siya sa langit. Pero, tungod kay, ang tao, huyang man, muratag, simintadong balay nga niagi na ang sunog, weak na naa siya. Huyang ang tao. Buot pasabot, bisag na bunyagan na ka, ang bunyag mo ng pagkatawa pag-usab, Juan Kapitulo 3, versikulo 5, ug ang kumpirma mo na ipagpaligon, pagpadala sa 7 gifts of the Holy Spirit. Buot pasabot, ang bunyag, pagpakatawa pag-usab, ang kumpirma, pagpatubo. Dili man pwede kang matawo lang ka, di ka mutubo. Munang dunay kumpirma. No? Aside sa bunyag, may kumpirma. Aron mutubo ka sa imong pagka-Kristiyano pinagi sa 7 gifts of the Holy Spirit. Pero huyang man ta. Huyang ta. Dali ta mong ibog sala. Munang before we kaya ang atong Ginoo dito sa langit, before siya misaka sa langit. Unsay gingon niya sa Juan Kapitulo 20 versikulo 21-22, gipan niya mga apostoles gignan, dawatan yung Espiritu Santo, bisang unsang mga sala sa mga tao niyo pasayloon kana mapasaylo. Bisang unsang mga sala sa mga tao dili niyo pasayloon kana dili sa mapasaylo. Muna ang kumpisal. No? Kung makahimo man tagbugat nga sala, mortal nga sala, grave sins, muna mangumpisal ta. Unsa man ang grave sin, bisag pag nakasal na mo sa pare, bugat nga sala nga dili na ta mga lawat. Una, kung kamo sa inyong kaminyon bisag nakasal mo pare, nagamit mo contraceptives, pills, ayode, kondom, dili na pwede makakalawat hangtod, nabiyaan ang sala ug mangumpisal. No? Ano man, mga lawat dahil ko, ang pangalawat muna'y pinaka-sentro sa uban, may nga naman sa simbolo na. No, dili na simbolo. Dili mamakak ang atong Ginoo nga nag-ingon, kini mo ang akong lawas, kini mo akong dugo. Wala siya mag-ingon, kini ang simbolo sa akong lawas. Kini mo akong lawas, kini mo akong dugo. Dawatan ninyo kini. Sa gingon ni San Pablo, unang Korinto, kapitulo 11, versikulo 26-27, si bisan kinsa nga mudawat sa tinapay ug sa kupa sa Ginoo sa paagi nga dili siya takos, nakasala batok sa lawas ug dugo sa Ginoo. So, mo nang kinahanglan mangumpisal gyud. Kung mahagbong mang sa mga sala, sa pananglitan, mahagbong sa sala, kay pag binunyagan kang Kristiyano, obligado tang mosimba kada Domingo kauban sa tong pamilya. Obligado tang mosimba. Anong obligado man? Una, daanin yun niya. Sa Genesis, sa dihang ang Ginoo gabuhat og isda, asa man siya nakigistorya? Sa tubig, nabuhaton niyang isda. Sa dihang gabuhat siya tanom, asa man siya nakigistorya? Sa yuta, nabuhaton niya ang mga tanom. Pero sa dihang gibuhat niya ang tao, asa siya nakigistorya? Siya ang kaugalingon. Buhaton nato ang tao sama sa atong panagbuhay. Sa punto na, ang isda, kuha sa tubig, di ba mamatay na? Ang tanong, kuha sa yuta, di ba mamatay na? Ang tao usab walay simba-simba, kuha agi kas Ginoo, buhi pa, patay na ang kalag. Muna nga obligado gyud, obligasyon gyud. Nato nga musimba dili lang taman sa pagkabinyagan, nga magkuyog ang pamilya. No? Obligado na, obligasyon na. Ano man? May busy man ko. Inumdumi ha. Inumdumi, pananglitan. Doon na kay 200 sa imong bulsa. Kunya nag-atang kag sakyanan di sa dalan. Dayon, miduol ko nimo nangayo og hinabang. Naluoy ka nako, gihatag nimo ang 100. Pila nabili nimo? 100. Samtang nagpaabot ka sa sakyanan, ang imong 100 nga nabilin, gikuot
Unya nasakpan nimo ng kuot, ako ra po nagihapagag 100. Usa imong bation. O naturang masuko gyud, gataga na kag 100. Kuoton pa nimong 100, di ba? Ang Dios naghatag natog 7 ka adlaw. Sa 7 ka adlaw nangayo siya og usa ka adlaw. Sa usa ka adlaw usa ka oras. Lahi sa 7 Adventist tibuok gyud adlaw, di ba? Ang kamo magsimba. O holiday gyud. O usa lang ka oras. Munang di pwede natong kuoton na. Igahin gyud nato na naa sa Ginoo. O muna dili enough nga magpabunyag lang, kinahanglan di kinabuhi ang pagtuo. Kinahanglan magtuon sa pagtuo. Ano naman? Ang laing reliyon. Kung kamo, may mong memorize gani kaya sa teksto, maka-memorize lagi Exodo Kapitulo 20, versikulo 3, kato 5, dili ka magbato ng mga larawan, ng mga butang nga naa sa langit, mga butang nga nasa yuta, di ka magayukbo kanila, kaya ako ang Diyos, abubuhan ako. Tanawa sa Biblia, gidili ang pagbuhat ng larawan. O nga nung kamo mga Katoliko, doon naman may mga larawan. Na sa Biblia, klaro kaya na, gidili ang pagbuhat ng larawan. Tinuod na. Ang gidili diha Diyos-Diyosan. Ayaw pagbuhat og laing larawan sa Diyos-Diyosan. O ayaw ka mo pagyukbo kanila kay ako ang Diyos abubuhan. Pero dunay sumpay ana. Ang ilang gi-memorize Exodo Kapitulo 20 versikulo 3 kadto 5. Ang pangutana, asa man ang Exodo 25 19-22 nga ingon ang Dios, Moises, magbuhat kag duha ka larawan sa mga anghel, kerubin. Ibutang ni sa arka sa pagpasiguli ug taliwala sa duha ka mga larawan sa mga kerubin nga bulawan, ako makigtagbo sa akong katawan. So ang pangutana, nganong likayan man na sa laing sikta? Dunay gidili, dunay gitugot. Ang ilang gi-memorize ang gidili lang. Unya kung tanaw na to ang Ezekiel Kapitulo 41, versikulo 17-22. Kasi mabasa diha, ang tibuok templo sa Dios gikulitan og mga larawan. Dunay nawong sa tao, dunay nawong sa kerubin, gikulit kini sa tibuok templo sa Dios. Sa laing reliyon dili man na nila basahon. Naanas Ezekiel 41, versikulo 17-22. Sa ato pa, sa Old Testament pa lang, ang templo sa Dios doon na kinulit nga larawan. Unya karon, kung sa una, ang templo sa Dios doon na kinulit nga larawan, kisang katumanan ang naa karon. Nganong ang mga anti-katoliko allergic maglarawan. Nga dili man diay tanang larawan, gidili. Awan na. No. Dunay pangutana. Ay ikaw law, pangutana. Dunay pangutana. Ikaw. Sir, nga, ang Katoliko, di usap ang Ten Commandments. Okay, muna na isayop na una-una nila nga ang Katoliko giusab ang 10 commandments dito. Tanawa ang kinini ang kuan. Tanawa ang Catechism of the Catholic Church. Unsa gani nga 10 commandments kana sa Biblia, maura na naa ang sa Catechism of the Catholic Church. Panalitan ka naman sa giingon man gud giingon sa sunod giusab man gud ninyo nga naman kinamali balaanan ninyo ang adlong igpapahulay og ang mga piyestang iglilihi.